Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na nasaksihan ng isang lalaki ang katapusan ng mundo. Sa bawat pagkakataon, parehong trahedya lamang ang naghihintay sa sangkatauhan. Nasusunog ang mga syudad, bumabagsak ang mga bansa, at milyon-milyong tao ang namamatay sa kamay ng mga dragon. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, alam niyang maaari sana itong naiwasan. Ang lalaking iyon ay si Yujiti, isang awakened na may kakayahang bumalik sa nakaraan sa tuwing bumabagsak ang mundo. Sa bawat regression, lalo siyang lumalakas. Unti-unti niyang isinuko ang lahat para mabago ang hinaharap. Isinakripisyo niya ang oras, emosyon, at maging ang sarili niyang buhay para lamang iligtas ang sangkatauhan. Pero kahit gaano siya kalakas, palagi pa rin siyang nauuwi sa pagkabigo. Sa kanyang ika-6 na buhay, 3 araw siyang nakipaglaban-laban sa walang katapusang hukbo ng mga dragon. Ngunit habang nakatingin sa wasak na mundo, doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Hindi niya kailangang patayin ang mga dragon. Kailangan niya silang iligtas. Kaya sa kanyang ika-7 regression, gumawa siya ng desisyong walang sinuman ang mag-aakalang posible. Imbes na hintayin ang 4 na dragon na magdala ng apocalypse, kinidnap niya ang mga ito habang bata pa. At mula noon, nagsimula ang kakaibang buhay ng pinakamalakas na regressor at ng 4 na dragon na si Siresana sa mundo. Kinabukasan sa Florence, Italy, habang masaya at abala ang mga tao sa paligid, biglang dumating si Yujiti. Kalmado ang kanyang mukha ngunit sa likod nito ay bakas ang pagod na tila matagal ng pasan. Habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang buhay, napako ang tingin niya sa isang babaeng may asul na buhok at agad niya itong nilapitan. Tahimik niyang kinausap ang dalaga at hiniling na sumama muna ito sa kanya sandali. Dahan-daang lumingon ang babae at huminga ng malalim na parabang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Kasabay nito, isang sistema ang biglang lumitaw sa loob ng Magic Circle at agad na ipinagkaloob sa kanila ang kakayahang maunawaan ang iba't ibang wika at sulat. Mahinang bumati ang dalaga habang nagtataka kung bakit siya nilapitan nito at kung ano ang kailangan sa kanya. Hindi naman nagpatumpik-tampak si Yujiti at agad sinabi na may mahalaga silang kailangang ayusin. Napaisip ang babae at tahimik na nagtanong kung lumapit ba ito dahil alam ang tunay niyang pagkatao. Kitang-kita ang pagod sa ilalim ng mga mata ni Yujiti habang direkta niyang inaamin na tama ang hinala nito. Ngunit hindi rin niya napigil ang itanong kung kilala rin ba siya ng dalaga. Tahimik namang umamin ang babae na alam niya kung sino ito. Marahan pa niyang binanggit ang pangalan ni Yujiti na tila sinisigurado kung tama ang kanyang pagkakaalala. Agad namang nagtaka si Yujiti at nais malaman kung saan nito narinig ang kanyang pangalan. Ngunit sa halip na seryosong sagot, itinuro lamang ng babae ang badge sa dibdib nito at pabirong ipinakitang nakasulat naman pala roon ang pangalan niya. Bagamat biro lamang iyon, inamin ng dalaga na wala talaga siyang alam kung sino si Yujiti o kung ano ang ginagawa nito. Gayunpaman, may isang bagay siyang sigurado. Ramdam niyang napakalakas ng lalaking nasa harapan niya at tila hindi ito nababagay sa ordinaryong lugar na iyon. Saglit na natigilan si Yujiti nang marinig iyon at bahagyang umiwas ng tingin. Hindi nagtagal ay nagsimulang manghula ang babae tungkol sa tunay na pakay nito. Una niyang inisip kung baka pinuntahan siya para patayin, ngunit mabilis iyong itinanggi ni Yujiti. Nang pabiro niyang hulaan kung kidnap naman ang pakay nito, walang emosyon itong nagpahiwatig na hindi iyon nalalayo sa katotohanan. Dahil doon, agad napayakap ang dalaga sa sarili habang lumawak ang kanyang mga mata. Pabiro pa niyang inisip kung isa ba ito sa mga kakaibang taong nahuhumaling sa dragons. Sa halip na minas, napabuntong hininga na lamang si Yujiti bago malinaw na ipinaliwanag na nais lamang niya itong protektahan mula sa mapanganib na mundong kanilang ginagalawan. Gayunpaman, nilinaw niyang kung hindi ito makikipagtulungan, mapipilitan siyang gumamit ng marahas na paraan. Kasunod noon ay ipinaliwanag niyang kakaiba ang lahi ng babae dahil may kakayahan silang makaramdam at makakita ng kapalaran. Dahil dito, mas mabilis silang makaunawan ng sitwasyon kumpara sa iba. Tahimik namang nakinig ang dalaga habang unti-unting sumisinag ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang mga mata. Habang dumaraan si Yujiti sa kanyang tabi, muli siyang pinaalalahanan na kabilang siya sa espesyal na lahing iyon kaya dapat siyang gumawa ng matalinong desisyon. Nagpilit ngumiti ang babae bago maingat na nagtanong kung magiging mabait ba si Yujiti kung kusa siyang sasama rito.
Walang pag-aalinlangan namang tiniyak ng lalaki na oo ang sagot. Napapikit na lamang ang babae habang tinatanggap na wala naman talaga siyang pagpipilian. Walang pagtutol na pumayag si UGT. Pagkatapos noon ay dahan daw ang tumalikod ang dalaga bago naglakad palayo. Bigla naman itong kumandat at itinaas ang kanyang hinliliit na tila humihingi ng pangako. Nanginginig man ang kanyang kamay, tahimik pa rin siyang naghihintay. Sandaling pinagmasdan iyon ni UGT bago inilabas ang sarili niyang daliri at ikinawit dito bilang tanda ng kanyang pangako. Lumipas ang oras at lumipat ang eksena sa isang mataas na gusaling sinisinagan ng araw. Inaantok na sumilip ang dalaga mula sa pintuan habang suot ang manipis na damit ni UGT. Habang kinukusot ang kanyang mga mata, agad niyang napansin ang lalaki na tahimik na nakaupo sa tabi ng isang anino. Hindi niya alam na sa oras na iyon ay may ipinag-uutos si UGT sa Great Lord Shadow upang gumawa ng isang doppelganger na may kalahati ng kanyang tunay na lakas. Hindi nagtagal ay nagbago ang anyo ng anino hanggang sa maging eksaktong kapareho niya at agad na sumunod sa utos nito. Paglapit ng tunay na UGT sa babae, hindi nito napigil ang mapatitig dahil halos imposibleng makita ang pagkakaiba ng dalawa. Ngunit mabilis ding ipinaliwanag ni UGT na doppelganger lamang iyon at ito na ang bahala sa mga trabahong hindi niya kayang asikasuhin sa ngayon. Dagdag pa nito, kailangan niyang manatili sa tabi ng babae. Napangiti na lamang ang dalaga bago kusang nag-alok na maghanda ng almusal. Saglit namang natigilan si UGT na tila hindi interesado sa pagkain at walang pakialam kung lumipas man ang gabi ng hindi kumakain. Ngunit para sa babae, hindi iyon tama. Ipinaliwanag niyang nakakailang kung siya lang ang kakain habang ang may-ari ng bahay ay hindi. Hindi napigil ang tanungin ni UGT kung mahilig ba talaga ito sa pagkain gayong kayang mabuhay ng dragons kahit walang kinakain. Ngunit masiglang ipinaliwanag ng babae na hindi iyon tungkol sa survival. Para sa kanya, ang masarap na pagkain ay nakakapagpasaya at nakakapagpagaan ng pakiramdam. Bagamat tila walang interes si UGT, mariin pa rin siyang hinayla ng babae upang mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Hindi nagtagal ay napunta sila sa Ismart Supermarket kung saan maraming tao ang hindi napigil ang mapalingon sa kanilang dalawa. Habang pasa ng mga pinamili, hindi napigilan ni UGT na magtaka kung hindi ba sobra ang lahat ng iyon para lamang sa almusal. Ngunit mabilis na ipinaliwanag ng babae na walang laman ang kusina at wala ring sapat na gamit kaya kailangan nilang bumili ng basic supplies para sa mga susunod na araw. Masaya pa sana itong magluluto pag-uwi nila ngunit agad tumutol si UGT at sinabing mas mabuting kumain na lamang sa labas dahil may kailangan pa silang puntahan. Noon napagtanto ng babae na masyado lamang siyang na-excite dahil matagal na rin mula nang huli siyang makaranas ng simpleng pamimili. Habang naglalakad, tahimik lamang na sinabi ni UGT na may ilang bagay na kailangan niyang ihanda upang makapamuhay ang babae sa mundong ito. Ngunit sa halip na ipaliwanag kaagad ang lahat, sinabi niyang marami pa silang kailangang asikasuhin. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa harap ng isang matandang lalaking iisa na lamang ang mata at may nakakalokong ngiti sa mukha. Nang makita ang dalaga, agad nitong inasar si UGT at tinanong kung ito na ba ang espesyal na babae ng direktor. Hindi naman iyon ikinatuwa ni UGT kaya malamig nitong binalaan ang matanda na baka pati natitirang mata nito ay mawala kung hindi ito tatahimik. Maya-maya pa ay masayang hawak ng dalaga ang kanyang bagong ID habang hindi maitago ang excitement dahil unang beses niyang magkaroon ng ganoong bagay. Namangha siya nang malamang hindi lang iyon simpleng identity card dahil may kasama rin itong account at hologram positioning. Tahimik na pinagmasdan siya ni UGT at hindi maiwasang isipin kung paano ba talaga nabuhay ang babaeng ito nang walang kaalam-alam sa mga simpleng bagay sa mundo. Hindi nagtagal ay napansin ng dalaga ang pangalan na inilagay sa kanya at agad itong pinag-usapan. Mabilis na ipinaliwanag ni UGT na hinango niya iyon mula sa 4 na season dahil 4 silang dragons. Nang marinig iyon, agad namang natuwa ang babae at inaming nagustuhan niya ang pangalang iyon dahil para sa kanya, ang tagsibol ay sumisimbolo sa pagsibol ng bagong buhay at napakaganda ng kahulugan nito. Bagamat aminado ang dalaga na may takot pa rin siya kay UGT, hindi niya maitangging unti-unti ring nagbabago ang tingin niya rito. Ayon sa kanyang mga mata, patuloy pa rin siyang binabalaan na napakadelikado ng lalaking nasa harapan niya. Ngunit sa kabila nito, may pakiramdam siyang hindi naman ito masamang tao.
Hindi naman agad naniwala si UGT at pinaalalahanan siyang isang araw pa lamang silang magkakilala kaya masyado pang maaga para gumawa ng ganoong conclusion. Ngunit para sa dalaga, iba ang kanyang instinct kumpara sa ordinaryong tao dahil kabilang siya sa Dragon Clan at mas matalas ang kanyang pakiramdam kaysa sa iba. Habang pinagmamasdan ng mga talulot ng peach blossom na marahang nalalaglag sa paligid, maingat niyang ipinaabot ang nais niyang hiling kay UGT. Gusto pa sana niyang mas makilala ito at obserbahan ng kaunti pa. Kasabay noon ay niyayari niya itong umuwi para sa hapunan at nangakong magluluto ng masarap. Tahimik lamang si UGT habang pinagmamasdan ang ngiting iyon. Isang ngiti ng dragon na hindi pa niya kailanman nakita sa mga nakaraan niyang buhay. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin sa kalangitan habang patuloy na bumabagsak ang mga talulot sa paligid. Napaisip siya na marahil ay hindi naman masama ang naging simula ng lahat. Samantala, sa isang tuyot at halos walang buhay na lugar sa South Africa, maliwanag ang buwan habang tinatanglawan ang malawak na disyerto. Sa gitna ng tuyong lupa ay nakatayo si Red sa harap ng isang lalaking halatang puno ng pagmamataas. Ngunit sa kabila ng yabang nito, halatang sugatan na ito at hirap ng makatayo. Ngunit bago pa siya makabawi, walang pag-aalinlang ang tinapakan ni Red ang kanyang ulo habang malamig na kinukutya ang itsura nito at sinasabing malamang ay hindi pa naman ito patay. Pagkatapos noon ay inayos ni Red ang maskarang suot at huminga ng malalim. Sa isip niya, umabot na siya sa 179 na laban at wala pa ring talo. Nang alisin niya ang maskara, lumitaw ang tuso at kumpiyansang ekspresyon sa kanyang mukha habang iniisip kung sino naman ang susunod niyang kalaban. Habang nangyayari iyon, sunod-sunod ding nag-uulat ang mga balita tungkol sa tumitinding kaguluhan sa South Africa. Iniulat na muling umatake ang grupong teroristang Bakata at nagresulta iyon sa mahigit 1,400 sibilyang nasawi. Tahimik na binabasa ni UGT ang mga balitang iyon at agad niyang naunawaan na oras na para kumilos. Sa labas ng silid, masiglang tinawag siya ni Green at ipinaalam na handa na ang hapunan. Ngunit nang makita ni UGT ang pagkaing nasa harap niya, hindi niya maitago ang pagkadismaya dahil tila mahirap hulaan kung nakakain nga ba iyon o hindi. Sa kabilang banda, puno naman ng excitement si Green habang ikinukwento kung paano niya ginawa ang pagkain. Ipinagmamalaki pa niyang natutunan niya ang isang herring dish noong nasa England siya at naisip niyang mas sisirap iyon kapag pinagsama sa Korean rice dahil ayon sa mga tao, nagbibigay daw ng lakas ang kanin. Tahimik lamang na tumitig si UGT sa kotsarang may ulo pa ng isda at matagal na pinag-isipan kung kakainin ba niya iyon. Ngunit sa huli, hindi niya napigil ang ibaba ang kutsara at sabihin na kinabukasan ay pupuntahan na nila si Red. Agad namang nabahala si Green dahil alam niyang hindi magiging madali ang pagkuha rito. Hindi raw katulad niya si Red na madaling kausapin at mas mahirap itong kumbansihin. Dahil dito, ipinaliwanag ni UGT na magiging mas madali ang lahat kung sasama si Green. Ngunit tila nagulat ang babae at nagpaliwanag na may malaking pagkakaiba ang bawat Dragon Clan. Habang ang kanilang clan ay mahilig sa paggawa at paglikha, ang clan ni Red naman ay nabubuhay para sa digmaan at lakas. Para sa kanila, ang pagsuko ay mas masahol pa kaysa kamatayan kaya mas lalong magiging mapanganib kung pipilitin sila. Nauunawaan man iyon ni UGT, alam niyang wala silang oras para maghintay. May taong target si Red at kung hindi sila kikilos agad, mamamatay ito. Diretsahan niyang sinabi kay Green na magiging mas maayos ang lahat kung sasama ito. Nang mapansin iyon ni UGT, napatanong siya kung bakit ganoon na lamang ang tingin nito sa kanya. Napangiti naman si Green at inaming nakakatuwa raw makita siyang humihingi ng tulong dahil akala niya ay sanay itong gawin ang lahat ng mag-isa. Saglit na natahimik si UGT sa sinabi niyang iyon. Ngunit hindi nagtagal ay masiglang pumayag si Green na tumulong dahil ayaw rin niyang may masamang mangyari kay Red. Gayunpaman, hindi rin ito pinalampas ang pagkakataong maglatag ng kondisyon. Nagtaka si UGT kung ano iyon. Ngunit simple lamang pala ang hinihingi ni Green. Kailangan daw nitong ubusin ang lahat ng pagkaing iluluto niya dahil napapansin niyang tuwing nababanggit si Red ay agad nitong ibinababa ang chopsticks at iniiwasan ang pagkain. Para kay UGT, tila iyon pa ang pinakamahirap na kahilingang natanggap niya. Napapikit na lamang siya at huminga ng malalim bago dahan-daw ang kumuha ng bawat subo at pilit na isinubo ang pagkain. Samantala, sa isang bahagi ng disyerto,
nagkalat sa lupa ang mga bangkay ng mga sundalong nakasuot ng uniporme. Sa gitna ng mga ito ay nakatayo si Red habang hawak sa kwelyo ang isang sundalo at basta na lamang itong inihagis sa lupa. Habang hirap na hirap sa paghinga ang matandang sundalo, walang emosyon namang kinutya ni Red ang kanilang kahinaan. Galit itong tumalikod habang ipinapakitang hindi man lang siya nasiyahan sa naging laban. Para sa kanya, wala nang karapat-dapat na kalaban sa buong Afrika kaya nagsimula siyang mag-isip kung saan susunod na pupunta. Hindi nagtagal ay naalala niyang nasa Afrika rin si Green kaya naisip niyang bisitahin ito. Ngunit sa likod ng isang pader, may dalawang sundalong nanginginig habang nag-aabang. Isa sa kanila ay hindi makapaniwala na nagawang wasakin ng isang batang babae ang Elitsan unit. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ng kasama niya na hindi dapat maliitin si Red dahil isa itong halimaw na berserker. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw si Red sa likuran nila na para bang kanina pa naroon. Agad nitong tinanong kung ano ang pinagbubulungan nila sa dilim. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makapag-react ang mga sundalo dahil tila handa na agad sumugod si Red. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang may sumiklab na liwanag mula sa malayo at isang napakabigat na mana-atak ang mabilis na tumama sa kanyang direksyon. Mabilis namang hinarang iyon ni Red gamit ang kanyang espada ngunit sa pagkakataong iyon ay seryoso ang ekspresyon niya dahil ramdam niyang hindi ordinaryo ang lakas ng mana na iyon. Huminga siya ng malalim bago mahigpit na hinawakan ang espada at sa isang bagsak ay tuluyang hiniwa ang mismong mana-atak. Hindi makapaniwala ang dalawang sundalo sa kanilang nakita dahil para sa kanila, imposibleng maputol ang mismong mana. Maya-maya pa ay isang misteryosong lalaki ang dahan-daw ang lumapit at tinanong kung siya nga ba ang babaeng tinatawag na Night Striker. Agad namang yumuko ang dalawang sundalo at tinawag ang bagong dating bilang si Javier Carmazans, ang number 8. Habang inuutusan nito ang mga sundalo na umatras, nanatiling kampante si Red at tila hindi man lang natakot sa bagong kalaban. Kahit bahagyang nabasag ang kanyang espada matapos salagin ang pag-atake, nanatili pa rin ang tusong ngiti sa kanyang mukha habang iniisip kung ito na ba ang commander na hinahanap niya. Hindi rin ito napigil ang magbiro tungkol sa sarili niyang kagandahan at kung paanong abala raw ang lahat sa paghanga sa kanya kaya hindi na sila nakakalaban ng maayos. Samantala, seryoso lamang si Javier habang pinagmamasdan ng batang babae. Sa kabila ng malinaw na agwat ng lakas sa pagitan nila, tila wala pa rin itong balak sumuko. Hindi man lang natinag si Red at agad niyang ipinakita ang kanyang pangungutya. Para sa kanya, ang pagtakbo ay isang malaking kahihiyan, at mas gugustuhin pa niyang mamatay habang lumalaban kaysa sumuko. Walang pag-aalinlangan niyang tinipon ang lakas sa kanyang mga kamay bago diretsyong sumugod kay Javier. Punong-puno pa rin ng kumpiyansa si Red habang naghahanap ng pagkakataong umatake. Nang makakita ng opening, agad siyang sumuntok ng buong lakas. Ngunit sa halip na mataranta, kalmado lamang na itinaas ni Javier ang kanyang espada at madaling hinarangan ang suntok. Hindi naman nagpatinag si Red at agad nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake habang kampanteng ipinapakita ang kanyang bilis at lakas. Sa isip niya, tapos na ang laban. Ngunit sa mismong sandaling susubukan niyang tapusin ang lahat sa isang mabagsik na atake, bigla siyang natigilan. Umabot man ang kamao niya sa target, tila hindi ito gumagalaw kahit gaano pa niya idiin. Doon tahimik na ipinaunawa ni Javier na tila hindi pa talaga siya nakakalaban ng mas malakas sa kanya. Para rito, ang lahat ng nakaraan niyang laban ay parang laro lamang ng mga bata at sayang ang potensyal niyang lakas kung mananatili siyang ganoon. Hindi nagtagal ay agad gumanti si Javier. Sa isang mabilis na galaw, umarangkada ito habang binabalot ng napakabigat na mana ang espada. Agad namang kinabahan si Red at sinubukang umiwas ngunit huli na ang lahat. Napakalakas at napakabilis ng atake kaya wala siyang nagawa kundi magdepensa. Sa isang iglap, tumama ang napakalaking liwanag na tila hamati sa buong paligid at mabilis na sumalpok sa kanya. Hindi man lang niya nasundan ng tingin ang galaw nito bago siya malakas na tumilapon at sumalpok sa isang pader. Sa kabilang banda, tahimik namang pinuri ni Javier ang kanyang tibay. Napansin nitong sa huling sandali ay mabilis na pinalakas ni Red ang kanyang braso upang salagin ang atake, isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong bata. Ngunit nang muling tingnan ni Javier ang lugar kung saan tumilapon si Red, bigla siyang natigilan. Naglaho ito.
Agad siyang naglakad papunta sa direksyon kung saan bumagsak ang dalaga habang pilit hinahanap ang pinagtatagwan nito. Sa likod naman ng isang pader, tahimik na nakatago si Red habang natatakpan ni Green ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Halatang gulat na gulat si Red at hindi makapaniwalang bigla na lamang sumulpot si Green sa ganoong sitwasyon. Masaya namang ipinaliwanag ni Green na narinig niyang nasa panganib ito kaya agad siyang dumating upang tumulong. Habang maingat na ginagamot ang mga sugat ni Red, hindi naman napigilan ng huli ang pagrereklamo at tila naiinis na basta na lamang sumulpot si Green at nagdedeklarang ililigtas siya. Ngunit mahinahon lamang na pinaalalahanan ni Green na kung ipagpapatuloy pa nito ang laban, tiyak na mamamatay siya. Agad namang inalis ni Red ang kamay ni Green at mariing sinabi na ayos lang ang lahat basta huwag lang makialam sa kanyang laban. Para rito, sarili niyang problema kung mabubuhay siya o mamamatay dahil handa siyang lumaban hanggang dulo. Ngunit sa halip na makipagtalo, marahang pinaalala ni Green na kapag namatay si Red, matatapos na rin ang kanilang laro. Napakurap si Red at tila bahagyang natauhan. Habang ipinagpapatuloy ang paggamot, masaya pang sinabi ni Green na ayaw naman sigurong masira ni Red ang kasiyahan nila rito sa Earth. Nang marinig iyon, agad namang umamin si Red na gusto pa rin niyang manatili sa mundo. Doon masayang iminungkahi ni Green na makipagtulungan na lamang ito at sabay silang tumakas. Ngunit hindi kumbinsido si Red at agad ipinaalala kung gaano kalakas ang lalaking kalaban nila. Hindi naman nabahala si Green at kampanteng sinabing may ibang hahawak ng problema. Nagtaka si Red kung sino ang tinutukoy nito. Tahimik namang tumanggo si Green at inaming hindi siya nag-iisa. Kasabay noon, bigla na lamang lumitaw si UGT sa likuran ni Javier na parabang matagal na itong naroon. Agad nakaramdam si Javier ng presensya at mabilis na lumingon habang nagtatanong kung sino ito. Napabuntong hininga lamang si UGT bago maikling ipinakilala ang sarili bilang tagapangalaga. Hindi naman naiwasang magtaka ni Javier dahil sa tingin nito ay hindi naman mukhang nangangailangan ng proteksyon si Red. Sa kabilang banda, sumilip si Red mula sa pinagtatagwan habang pinagmamasdan ang lalaki na tinutukoy ni Green. Samantala, mahinahong sinubukan ni UGT na ayusin ang sitwasyon at ipinaliwanag na komplikado ang lahat kaya mas mabuting doon na lamang matapos ang gulo. Ngunit hindi agad pumayag si Javier at agad itong nagtanong kung ano ba talaga ang gusto nitong ipahinto. Lumapit pa ito habang galit na ipinapakitang hindi maaaring baliwalain ang mga nangyari dahil para rito ay lumampas na sa hangganan si Red. Gayunpaman, kalmado lamang na pinaalala ni UGT na wala pa naman talagang napatay si Red. Lalong nainis si Javier at agad tumutol. Ngunit walang pakialam si UGT at seryosong ipinaliwanag na hindi rin naman magtatagal si Red sa lugar na iyon kaya hinihiling niyang palampasin na lamang ito. Dahan-daang isinukbit ni Javier ang espada ngunit malinaw sa mukha nito na hindi ito uurong dahil lamang sa simpleng salita. Agad nitong ipinakita ang posisyon ng pag-atake at ipinaalala na sakop ng San ang lugar na iyon. Bilang investigator, tungkulin nitong hulihin si Red pati ang lalaking nagpapakilalang protector nito. Kasunod noon ay bigla itong nagpakawala ng napakalaking mana burst na agad nagliwanag sa paligid at winasak ang lahat ng madaanan nito. Nabasag ang mga bato at tila yumanig ang buong lugar dahil sa lakas ng enerhiya. Pagkatapos ng pag-atake, kampanteng tumalikod si Javier habang iniisip na kung talagang kasama ng halimaw na batang iyon ang lalaki, dapat ay nakaligtas ito. Ngunit sa hindi inaasahan, tahimik pa ring nakatayo si UGT. Wala man lang kahit isang gasgas sa katawan nito habang nababalutan ng misteryosong enerhiya. Lalong nainis si UGT at tila hindi natuwa sa katigasan ng ulo ni Javier. Sa isip niya, totoo ngang isa itong S-rank ngunit sadyang matigas ang ulo. Ngunit bago pa man makapag-react si Javier, bigla itong natigilan. Hindi niya namalayang nasa likuran na niya si UGT. Agad nitong sinubukang gamitin muli ang espada ngunit bago pa man matapos ang galaw, isang napakabilis na atake ang dumaan. Sa sobrang bilis, hindi man lang nito namalayang naputol na pala ang kanyang braso kasama ang hawak na espada. Mula sa ere ay dahan-daang bumaba si UGT bago malamig na lumampas sa nakaluhod na Javier. Sa malamig at galit na tono, malinaw nitong ipinaunawa na iyon na ang pinakamasamang araw sa buhay ni Javier. Isa-isang ipinasok ni UGT sa isip nito ang magiging kwento ng pangyayari. Ayon dito, nakatagpo si Javier ng isang hindi inaasahang halimaw habang hinahabol ang batang babae.
Dahil hindi nito kinaya ang pag-atake ng nilalang, nawalan ito ng parehong kamay at maging ng paningin. Sa huli, nakatakas ang dalawang target. Pagkatapos noon ay inilapit ni UGT ang espada sa antas ng mata ni Javier habang malamig na ipinapakitang mas mabuting kalimutan na lamang nito ang lahat ng nangyari. Sa isang mabilis na galaw, walang pag-aalinlangang isinagawa ang atake. Alam ni UGT na may mga S-rank healer ang Sun at posibleng maibalik pa ang mga mata at kamay nito. Ngunit para sa kanya, may isang bagay na hindi kayang pagalingin ng kahit sino. Ang takot. At kapag minsang naitanim na iyon sa isang tao, hindi na basta-basta mawawala. Habang nananatiling duguan ang paligid, iniwan niyang buhay si Javier ngunit siniguradong hindi nito malilimutan ang araw na iyon. Sa kabilang banda, tahimik na nasaksihan ni Red ang lahat. Nanigas ang kanyang katawan habang hindi makapaniwalang pinagmamasdan ang ginawa ni UGT. Sa nanginginig na boses, hindi niya napigil ang tanungin si Green kung ano ba talaga ang nilalang na iyon. Ngunit mabilis naman siyang itinamo ni Green at sinabing hindi iyon halimaw. Tao iyon. Hindi naman agad naniwala si Red at agad pang kumutya na kung tao nga si UGT, baka isa na lamang siyang simpleng butiki sa puntong iyon. Paglapit ni UGT sa dalawa, diretsyo niyang sinabi kay Red na mula ngayon ay mininirahan ito sa kanyang bahay sa ilalim ng kanyang proteksyon. Malinaw niyang ipinaunawa na bibigyan niya ito ng sapat na kalayaan at handa rin siyang tumulong kung may anumang kailangan ito. Ngunit kasabay ng mahinahong alok ay may kasama ring babala. Dumilim ang ekspresyon ni UGT habang tahimik na ipinapahiwatig na magiging mapanganib ang sitwasyon kapag pinili nitong umalis sa kanyang proteksyon. Bago pa man lumala ang tensyon, agad sumingit si Green at malakas na tinawag si UGT. Mabilis nitong niyakap si Red at sinabing mukhang nasa gulat pa ito matapos ang nangyari kaya mas mabuting siya na muna ang kumausap at magpaliwanag dito mamaya. Napansin naman ni Green ang reaksyon ni UGT kaya palihim itong commandant bilang senyales na siya na ang bahala. Sandaling natahimik si UGT bago tuluyang tumalikod at mahinahong sinabi na mula ngayon ay Yuyorong na ang magiging pangalan ni Red at kailangan nitong tandaan iyon dahil ipapaliwanag din niya ang lahat sa tamang oras. Tahimik lamang na inulit ni Red sa sarili ang bago niyang pangalan habang pilit inuunawa ang nangyayari. Samantala, iniangat ni UGT ang tingin sa kalangitan habang sa likuran niya ay maririnig pa rin ang pagtatalo ni Green at Red. Masayang pinupuri ni Green kung gaano nakalaki ang ipinagbago ni Red mula noong huli silang magkita, habang iritadong sumasagot si Red at sinasabing wala ito sa mood para sa mga biro. Kasabay nito, may kausap na si UGT sa pamamagitan ng komunikasyon at maikling iniulat na maayos nang nahawakan ang sitwasyon. Sa kabilang banda, malalim sa Amazon Rainforest, may isa pang UGT na nakatanggap ng parehong signal habang hindi kalayuan ay masayang naglalaro ang isang batang babae. Tahimik niyang pinuri ang naging trabaho ng kanyang clone at sinabing aayusin na lamang niya ang natitirang bagay bago bumalik agad. Bago pa simulan ang misyon, maingat nang pinag-isipan ni UGT ang sitwasyon dahil alam niyang hindi madaling kumbonsihin ang susunod na dragon. Para sa kanya, sobrang mailap at ligaw ng ugali nito kaya hindi sapat ang simpleng duplicate lamang upang mapasunod ito. Hindi nagtagal ay mabilis na lumapit si Gold at naupo sa harap niya habang mausisang nagtatanong kung sino ang kausap nito kanina. Ngunit tila walang interes si UGT at basta na lamang sinabing wala iyon. Hindi naman tumigil si Gold at agad napansin ang kakaibang smartwatch ni UGT. Sa sobrang curious, pabiro pa nitong tinanong kung nagsasalita ba iyon mag-isa. Tulad ng karamihan sa Golden Dragons, likas na mahilig si Gold sa atensyon. Sa anim niyang buhay, halos isang katlo nito ay ginugol niya bilang isang sikat na personalidad. Ngunit tulad ng maraming bituin na masyadong maliwanag ang pagkinang, madalas ding sila ang nagdudulot ng pinakamalaking kaguluhan. Ang pagmamahal ng publiko ay maaaring maganda sa panlabas ngunit may kasamang madilim na bahagi, dahilan kung bakit nauwi rin siya sa gitna ng kagubatan. Habang abala pa rin sa paglalaro sa smartwatch, hindi maitago ni Gold ang excitement habang pinagmamasdan ang kakaibang teknolohiya. Tahimik namang tinanong ni UGT kung bakit pinili nitong manatili sa lugar na iyon gayong kung aliwan lamang ang hanap nito ay mas magandang makisama sa mga tao dahil puro mababangas na hayop at insekto lamang ang makikita roon. Nagulat si Gold at agad napatanong kung paano nito nalaman ang iniisip niya. Maikling ipinaliwanag ni UGT na nabanggit iyon ni Green.
Dahil doon, agad namang naging excited si Gold at masayang paikot-ikot sa paligid habang sinasabing kaya pala naamoy niya ang presensya ni Green kay UGT. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si UGT at diretsahan ng tinanong kung natatakot ba ito sa mga tao. Biglang natigilan si Gold bago nahihiyang ipinaliwanag na hindi naman talaga siya takot sa tao dahil minsan na rin siyang namuhay kasama ng mga ito. Ngunit inamin niyang may mga taong tumitingin sa kanya ng kakaiba at may ilan ding palaging sumusunod kaya minsan ay nakakatakot din. Hindi na iyon pinalaki ni UGT at biglang iniba ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto ba nito ng tinapay. Una ay tila walang interes si Gold at ipinagmalaking dragon siya kaya hindi niya kailangang kumain. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbukas ang kakaibang dimensyon sa kalangitan. Isang manipis na bahagi ng void ang lumitaw, isang pocket dimension na kayang lumamon ng buong syudad. Mula roon ay dahan-dahang lumabas ang isang mahiwagang nilalang at iniabot ang isang malaking bag ng tinapay kay UGT. Hindi makapaniwala si Gold habang nanlalaki ang mga mata sa kanyang nakita. Mas lalo pa siyang natuwa nang silipin ang laman at makita ang samot-saring pastry, donuts, at blueberry custard tart. Halos kumikinang ang kanyang mga mata habang naaamoy ang mabangong tinapay at hindi makapaniwalang ibibigay lahat iyon sa kanya. Habang masayang kumakain si Gold, unti-unti na rin siyang kinumbinsi ni UGT na huwag manatili sa lugar na iyon at sumama na lamang sa kanya. Ipinaliwanag niyang magiging ligtas ito, magkakaroon ng mga kaibigan, at kung gusto nito ng kasikatan at entertainment ay maaari pa rin itong gawin iyon. Bagamat nakikinig si Gold habang abala sa pagkain, hindi pa rin mawala ang pag-iingat niya dahil itinuro ng kanyang ina na huwag basta sumama sa estranghero. Ngunit nang sabihin ni UGT na bibilhan pa niya ito ng mas maraming pastry, tila biglang lumiwanag ang buong mundo ni Gold. Makalipas ang ilang araw, muling sumikat ang umaga sa lungsod kung saan nakatira si UGT. Sa araw na iyon, may panibagong miyembrong dadating sa kanilang tahanan. Sa balkonahe, tahimik na nakasandal si Red habang nakatanaw sa payapang tanawin sa labas. May sigarilyo itong hawak habang paulit-ulit na inaalala ang mga nangyari kahapon mula sa laban nila ni Javier hanggang sa nakakatakot na pagdating ni UGT. Sa loob naman ng bahay, napansin ni Green na tila malalim ang iniisip ni Red at balak sana niya itong kausapin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang pamilyar na yabag mula sa labas. Pagbukas ng pinto, bumungad si UGT kasama si Gold na masayang may bitbit na bag ng tinapay habang paikot-ikot ang tingin sa paligid. Agad pa nitong nilinaw na hindi raw siya sumama dahil lamang sa tinapay kahit halatang masaya pa rin siya sa sausage roll na hawak at paulit-ulit na pinupuri ang sarap nito. Habang nagsasalita ay basta na lamang siya kumukuha ng panibagong pastry hanggang sa bigla siyang matigilan matapos makatikim ng macaron. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding kasiyahan habang hindi makapaniwalang pwedeng maging ganoon kasarap ang pagkain. Pagkakita kay UGT, agad namang natuwa si Green at masayang sinalubong ang kanilang pagdating. Ngunit si Gold, saka lamang napansin si Green at biglang napasigaw sa excitement bago mabilis na yamakap dito. Masayang ikinwento ni Gold kung gaano niya ito na-miss habang marahang ginugulo naman ni Green ang buhok nito at pinapuring mas lalo pa itong gumanda mula noong huli silang magkita. Hindi nagtagal ay masaya silang nagkukulitan sa loob ng bahay habang ikinukwento ni Green na kamakailan lamang din siya dumating at naroon din si Red. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang clone ni UGT at magalang na yumuko upang magulat na maayos na ang lahat sa bahay. Tahimik naman itong pinuri ni UGT at agad pinabalik sa kanyang tungkulin. Sakto namang pumasok si Red mula sa labas at agad silang nagkatinginan ni UGT. Ngunit tila hindi pa rin komportable si Red kaya mabilis itong umiwas ng tingin habang tahimik na nagklik ng dila. Samantala, walang kamalay-malay si Gold sa kakaibang tensyon sa paligid at masayang lumapit kay Red na parang batang sabik makita ang matagal ng kaibigan. Tulad ng maliit na ibon, paikot-ikot itong dumadaldal habang hindi maitago ang excitement sa muling pagkikita nila. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.